Pinakakasuhan ng DPWH ang ilang umano'y tiwaling contractor ng paglabag sa Philippine Competition Act. Kabilang dyan ang kumpanya na mag-asawang Diskaya na ayon sa ahensya ay nakakuha ng aabot sa halos 78 bilyong pisong halaga ng flood control projects. Nakatutok si Joseph Moro. Sa loob halos ng 10 taon, aabot sa 78 billion pesos ang na-corner ng mga flood control projects na mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya para sa lampas 1,000 mga proyekto. Sa tala ng DPWH, abot 800 ang bilang ng mga proyekto ng mga Diskaya noong 2016 hanggang 2022 at nasa 500 naman mula 2023 hanggang 2025. Ayon yan sa Department of Public Works and Highways o DPWH, galing sa mga contract ID mismo ng mga proyekto na inipon ng ahensya. Halimbawa lamang yan ng halaga ng mga kontrata para sa mga flood control project na nakuha ng ilang mga kontraktor na sangkot umano sa anomalya. Naging posible raw yan dahil sa pagmamanipula sa mga bidding sa proyekto. Ang Diskaya ang pinakamadami kasi top 2 ba sila? O top 1 sila ngayong 23 to 25, pero top 1 din ata sila nung 2016 to 2025 nung nakaraang administrasyon. So ano yun, Diskaya ang champion dito. Sa paghahabol ng gobyerno sa ilang mga umano'y tiwaling kontraktor, nagsumite na ang DPWH ng listahan ng ari-arian ng mga ito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kabilang dito ang 1 bilyong pisong halaga ng properties ng mga Diskaya. Iba-iba to eh. Bahay lupa, may building din ata. Kasama dito definitely yung mansion nila na binabato ng mga kababayan natin. If found liable, they can go and initiate forfeiture proceedings against these properties. Nakakuha ngayong araw ang Anti-Money Laundering Council o AMLC ng ika-4 nitong freeze order sa mga pera at ari-arian ng mga personalidad na sangkot sa anomalya. Umabot na sa 4 billion pesos ang naipapa-freeze nila, kabilang ang nasa 1,600 na mga accounts sa bangko. Hinahabol ngayon ng DPWH ang mga kontraktor na katulad ng mga Diskaya sa Philippine Competition Commission o PCC, kaugnay ng ikangay bidding-biddingan para makakuha ng mga proyekto. Pinakakasuhan nila sa PCC ng paglabag sa Philippine Competition Act ang kumpanya ng mga Diskaya na St. Timothy Construction, Wawa Builders, Sims Construction Trading, mga empleyado at opisyal ng DPWH Bulacan District Office, ganun din ng Sunwest Incorporated at mga opisyal at empleyado ng DPWH Mimaropa. Pag nagbayad sila ng 250 million kada violation, pagka tinotal mo yan, yun nga, nakita mo, Diskaya pa lang, pwedeng umabot ng 300 bilyon yan. Kumbaga, we have to throw everything at these people. Lahat ng pwedeng kasong pwede nating i-file against these people, pa-file natin. Kasi ang kailangan managot at kailangan maibalik natin ang pera ng mga kababayan natin. Pinatatanggal na ng DPWH sa Professional Regulation Commission o PRC ang mga lisensya ng mga profesional, yung mga engineer, architect, mga accountant na posibleng sangkot sa mga maanumalyang flood control project. 20 mga profesional ito na sangkot sa mga maanumalyang proyekto sa Bulacan, kasama na sina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at Assistant District Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Samantala, nakausap naman na daw ni Dizon si dating DPWH Secretary at ngayon ay Senador Mark Villar na ipinatatawag na rin ng ICI. Ayon kay Dizon, ilan sa mga proyekto sa panahon ni Villar na iniimbestigahan ng DPWH ay ang Sunog-Apog Pumping Station sa Maynila, ang mga proyekto sa Davao at sa Arayat, Pampanga. Alam naman ni Senator Villar, former Secretary Villar, na ang investigasyon dates back to his tenure as DPWH Secretary. So I think he is ready for that and he will face the ICI and both the DOJ. Nauna nang sinabi ni Villar na sinusuportahan niya ang anumang investigasyon sa issue dahil wala raw siyang itinatago. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.